Hello mga ka-edukampiyon! Paano mo mailalarawan ang iyong sarili sa pamamagitan ng isang #hugot? Lahat ay may sariling hugot na magbibigay ng konteksto ng isang tao. Sa larangan ng edukasyon, ang context ay tumutukoy sa pang-araw-araw na sitwasyon at karanasan ng isang tao. Ang teaching strategy na may kinalaman dito ay context-based approach. Contextualization of learning involves relating the lesson to a particular setting or situation to make the competencies relatable, realistic, and responsive to the learners. So, paano natin ito magagamit sa ating mga klase? Ating tandaan ang salitang SOAR na isang mnemonics na maaaring maging gabay sa pagsasakatuparan ng contextualization sa ating pagtuturo. S stands for set the situation. Magbigay tayo ng sitwasyon kung saan pwede nating i-relate ang lesson. For example, sa isang chemistry class, maaari nating tanungin kung ano ang ginagawa nila para ma-preserve or hindi mabilis mapanis ang pagkain na pwede nating ma-relate sa factors affecting chemical reactions. Maraming sagot ang ating makukuha sapagkat bawat isa ay may unique context or practices sa kanilang mga tahanan. Then O means optimized experiential learning. Sa isang science classroom, hinihikayat na magkaroon ng hands-on activity upang maranasan ng mga estudyante ang science in action. Then A stands for activate constructivism. Hayaan natin ang mga estudyante na makabuo ng siyentipikong pakahulugan mula sa results ng activity. With this, students actively construct the meaning of science in real-life situations. Lastly, R means reinforce relevance. Maaari pa nating palawakin ang konkretong koneksyon ng leksyon sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng additional application or paggawa ng isang output. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, masasagot ng mga estudyante ang katanungan na, para saan ba itong inaaral ko? Kaya naman, naniniwala ako na with contextualization, our students can soar high sapagkat katuwang ang context-based approach sa paglikha ng pagkakatuto ng mga estudyante dahil pinauunlad nito ang kakayahan ng mga mag-aaral na ilapat ang pang-araw-araw na karanasan at mga bagay sa paligid sa mga konseptong pag-angham. Dagdag pa, patunay ito na ang agham ay may kaugnay at disiplinang may makabuluhang papel sa ating buhay. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano ang sayo? Kumusta? Sa pagtuturo ng science ngayon, ang kailangan natin ay galawang edukampiyon. At yan ang isashare ko sa inyo. Evidence-based practice para sa science classes? Lumabas muna tayo ng classroom. Tara, sa community tayo. Pwedeng-pwede na ang gamitin nating konteksto sa science classes ay ang community issues. Ginagamit kasi ang science sa pagsosolve ng iba't ibang community problems. Pero paano nga ba malalaman ang totoong problema ng community? Ang kailangan ay yung best available evidence. Diyan papasok ang evidence-based practice. Magre-research tayo. Pero hindi yung simpleng Google search lang. Dapat may community needs assessment sa simula. Paano? Interview, survey, focus group, and roundtable discussions. Kapag ganito ang paraan, panalo ang evidence. Sa paano paraan naman kaya pwedeng i-connect ang science, community problems, at evidence-based practice? Design thinking. Design thinking, in a nutshell, is a problem-solving strategy na may puso. Maraming models ang design thinking. Kaya nitong ipapakita ko. Magsisimula tayo sa puso. Empathize. Ano bang kailangan, gusto, at experiences ng mga taong makikinabang sa design na binubuo natin? Ito ang basehan sa paggawa ng solution sa problema. Define. Gamit yung data na nakuha natin sa unang step, ano nga ba yung problem na dapat i-address? Generate ideas. Dito, mag-iisip na tayo ng innovative ways kung paano susolusyonan yung problem. Kaso, makaisip man tayo ng maraming magagandang creative solutions, hindi naman advisable na gawin lahat. Sa distill, pipili lang tayo ng pinaka-champion na idea. And then, sa prototype, gamit ang mga simpleng materials, gagawa tayo ng model ng design natin.
Yung panghuling step ay communicate. Dito, i-highlight natin ang design ng prototype natin. Papatok kaya sa mga end users? After ng isang round, kung may improve pa ang design, daanan ulit natin ang proseso. Bakit hindi? O di ba? Winner sa pagka-evidence-based ang design thinking. Ito ang galawang Edo Kampiyon ko. Ano ang sayo? Magandang araw, ka-Edo Kampiyon. Anong mas nauna? Manok o itlog? May ilan na magsasabing manok, iba naman itlog. Ngunit, paano mo nasabi? Paano mo mapapatunayan? Sa loob ng isang science classroom, ang pagtatanong o pagbibigay problema ay mahalaga sa isang holistikong pagkatuto. Problem-based learning is a teaching strategy that provides students with real-life experiences, which in turn creates enthusiasm and provides students with a deeper level of understanding of the content, gamit ang kanilang sariling pangunawa, kakayahan, at ating gabay bilang mga guro, napapagtibay ang kanilang pag-iisip at pag-iimbestiga. Paano nga ba natin magagamit ang problem-based learning sa ating science lesson? Tandaan ang TSPR. Team, Scenario, Problem Question, at Student Role. Narito ang isang halimbawa upang mas maunawaan kung paano ibibigay at magagamit ang TSPR. Team, Earth Science, Effect of Typhoons on People and the Environment. Move on to the scenario. A devastating typhoon has recently struck your area. With another low-pressure area on the way, you have been asked to develop a plan for the mitigating effects on people and property of your school and surrounding community. Moving on to the problem question, how can we mitigate the impact of typhoons on the people and property in one high school? As for the student role, you are members of a local government unit and will present your disaster plans to the school board. Sa team ay makikita ang nais bigyang pansin na content area o societal focus. Ang scenario ay deskripsyon at contextualisasyon na makakatulong sa mga estudyante upang maunawaan ang sitwasyon. Problem question ay isang scientific problem na maaaring may iba't iba na solusyon. Panghuli ay student role. Ito ang nagpapatibay ng perspective at gabay din sa kalidad ng solusyon na inaasahan mula sa klase. Ang masasabi natin, problem-based learning ay isang makapangyarihan na estratehiya sa pagkatuto. Gamit ito ay naipapamalas ng mga estudyante ang kanilang abilidad, inobasyon, at tungkulin sa komunidad. Ito ang galawang Edo Kampiyon ko. Anong sayo?